right after ako mag-shower, parang sinara ng Diyos yung langit. Huminto ang ulan. And that day, yung merienda forum namin, practically lahat po ng mayors na in-invite ko dumating. Lahat ng business sector sa aming bayan dumating. Si Mayor Sonia was there, the governor was there. And after the talk namin nung hapon na yon, si Governor umalis sa amin, nag-donate ng 2,000 bags of cement. Yung mga kasamahan kong mayor nagsipag-donate. So, in other words, naloko ko po sila nung hapon na yon. Tumaya sila sa bayan ko dahil kaibigan ko sila. But you know what happened? Nung nag-umpisa na po kami ng GK namin, nag-build na kami, mahirap ipaunawa sa tao. Mahirap alinyayahan yung mga tao sumali sa programa. Pero sabi ko nga, subukan. Sa pag-explain po namin at nakikita nila tumatayo yung mga bahay, the tricycle drivers, the teachers, the couples for Christ, lahat po kami nagkaisa, tumutulong sa paggawa ng bahay. Pati po yung aming mga mahihirap na matagal na panahon na nandun sa lake, na pasaway talaga sa akin, ayaw maniwala. Unti-unti po silang pumunta doon sa first GK village ko na tinawag naming Boracay, GK Boracay. Bakit po Boracay? Kasi po noong una, Burak yon. So sabi ko, gawin natin siyang GK Boracay. So sabi naman nila, bakit ka naman dyan magtatayo, Mayor? Eh, Burak yan. Yun na nga yung maganda dyan eh. Burak, magiging village. So ang nangyari po, pinayagan ako finally ng Sanggunian to enter into an agreement with Gawad Kalinga. So binigyan po nila ako ng authority na bumili ng lupa. Nung tinatanong ako ng mga taga-GK National, Mayor, are you really ready? May lupa ka na ba? I said, yes. Pero actually, wala po akong lupa. Niloko ko po sila. Kasi feeling ko niloloko din nila ako. Pero ang nangyari po, after I was given the authorization, I talked to a relative na nag-aari nga po ng Boracay na yon, ng Burak na lupa. Sabi ko, pautangin mo kami, babayaran ng munisipyo, ano po, may scheme of payment, may scheme of payment. Eh sabi nung kamag-anak ko, mababayaran kaya ako? Sabi ko, pag hindi mo ako pinautang, ako mayor. So, medyo niloloko ko lang po. Pero actually po, pumayag naman siya at nabayaran namin yung lupa. So, that's a hectare. Nung po nag-umpisa na kami nagbibuild, sabi ko parang, totoo na to. Tumatayo na po yung mga bahay. So many people came, mga senador, mga kabinete, members ng cabinet. A lot of our Filipino brothers and sisters from all over the world, they came to Cabiao, donating. At tumayo na po ang mga bahay. Yung first po namin na 7 houses na naitayo ng pamahalang lokal, and of course the people from the locality who donated funds para maitayo namin yung mga bahay. Alam niyo po, yun yung siguro hindi ko makakalimutang yung tunang buhay ko bilang isang punong bayan. Yung 7 pamilya, nung bibigyan na namin yung susi ng bahay nila, siyempre yung ceremonial key lang naman po yun, mayroong isang nag-iiyak. Yung galing po yung sa lawa. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Akala ko po nag-away sila because she doesn't like the color of the house that she got. Sabi niya, Mayor, sabi niya, hindi ako makapaniwala na makakagamit na ako ng CR. Imagine niyo po, buntis siya that time, first time to be using a CR. Samantalang tayo, most of us, in our own room, we have our own CR. We have to flush the CR para po matapos lang siya. But for them, they have no CR. But we never said thank you to the Lord. Pero yung taong yun, ilan na yung anak, nung dumating yung Gawad Kalinga, doon lang niya ma-experience to use a CR. At alam niyo po, yung babae na yon na tatanggap ng CR, ng bahay na may CR na yon, buntis. Kaya yung baby niya, ang pangalan, GK Baby. GK po talaga ang pangalan. Sobrang tuwa nung ano. Kaya niloloko ko sila. Kaya pala ang bili-bili ng tilapia mula sa bayan ng Cabiao dahil wala kayong CR sa mga taong nakatira sa lawa. Totoo po. So, yun po yung magandang experience ko noon na nakakaawa talaga sila. And, alam niyo po ba, yung isa naman na isang time na meron kaming mga pagbibigay na naman ng bahay, one of the family na magre-receive is, nung nagkakampanya po ako, kami kasi pag nagkakampanya kami, we call that house to house. Pasok lang kami ng pasok sa mga bahay. Gusto namin makarami para makarami kami ng boto. Yung pong isang tatay, na pinasok namin yung bahay, nung makita niya yung mukha ko, ayaw niya sa akin. Hindi niya ako iboboto. Sinara niya yung pinto. So, muntik na po ako talagang tamaan sa face ko. Ang sabi ng vice mayor ko, susuntukin niya talaga, galit yung vice mayor ko that time. Kung wag mo patulan, karapatan nila yan, bahay nila yan. Tapos po pala, itong pamilya na to, nag-volunteer.
they applied for a house. Nagbo-volunteer sila doon. Na every time pala na darating ako sa village, nagtatago. Kasi ayun na si Kongko, sigurado papaalis na yung pangalan ko dyan dahil hindi ko siya binoto at pinagsaraduhan ko siya ng bahay. Pero hindi pa rin po niya na ligtasan. Kasi doon sa pagbibigay ng susi, kasama ako. So nung time na siya nang tinawag, hindi siya makaharap sa akin. Kasi nahihiya, natatakot. Kaya po alam nyo, yung tulo ng luha niya, yung sipon niya, nagsama sa sobrang takot niya. Pero nung nakita niya na binigay ko yung susi, in-embrace ko sila, alam niyo, sabi niya, patawarin niyo na po kami. Hindi na po kami tatanggap ng pera sa politiko. So, yun po yung isang magandang naging bahagi ng buhay ko na nakita nila na yung palang Gawad Kalinga, hindi yung mayor ang magsasabi kung sino ang tatanggap. Ikaw sa sarili mo ang magbibigay ng bahay sa'yo habang ikaw ay gumagawa ng tama. Yun lang naman po ang gusto ng GK. Maging maayos ka, tumulong ka sa paggawa ng bahay. At alam niyo po, yung pamilya na yon na talagang sobrang galit sa akin, na nagtira sa GK, tuwing makikita niya ako ngayon, even now, I'm no longer the mayor of Cabiao, tuwing makikita niya ako, nakangiti siya. So, ibig sabihin, masaya siya. Tapos po, meron isang bata dito na, nung sabi nga ni Mayor Sonia, in some of her presentations, pinapakita niya yung picture ng mga bata na talagang malnourished, talagang sabihin na natin, dahil sa kahirapan, pumapangit sila. Totoo po yan. Di ba, Mayor, yung mga nakikita natin, ilipat sila, hindi naman naliligo yung mga yan halos eh. Kasi wala naman po silang water sa area. Ang water lang ng tao sa amin, yung lawa. Wala naman din po silang pagkain sigurado the following day. Yung iba po, para lang makalimot sa hirap, umiinom pagkagising. O yung iba, nagtotong it's na kaagad. Kasi sabi nga nila, kahit naman kami magdasal, wala pa rin nangyayari. So, ang paningin nila noon, ang Panginoon ay madilim. It was when Gawad Kalinga came in sa bayan ng Cabiao, itong mga pamilyang nailipat namin, nakilala nila yung liwanag ng Panginoon. So, yun po yung isang magandang nangyari. At yung batang isa doon, na si Arlene, nung pumunta siya sa GK, talagang payat, maitim, halos hindi naliligo. Pero ngayon po, katulad ni Alma kanina, yung nag-share kay Mayor Sonia sa SPES program niya, champion na rin siya. She talks about what happened to her life as a Gawad Kalinga member, yung sa village nila. Siya na po ang nagsasabi sa mga kabataan ngayon na, alam nyo, yung pinagdaanan yung hirap, wala sa kalingkingan ng pinagdaanan ng pamilya ko. But look at us now. We are the first-class family in this town. Dahil may dignidad na kami, ang tatay ko nagtatrabaho na, ang nanay ko, inaalagaan na kami, kumakain kami ng gulay araw-araw sa loob ng GK Village. So sila na po ngayon ang nagsasabi ng magandang buhay, simple, ngunit maliwanag, at mayroong patutunguhan. At before, hindi man nila inambisyon mag-aral, dahil wala namang pong pagkain nga wala mag-aral pa kaya. But in all our villages, meron po kaming potable water supply, may civil school kami, at doon po sa first village ko, I was lucky naman na nakapartner ako sa isang senador, nagtayo po kami doon ng windmill. Yung pong windmill na ito ang nagsusupply ng malinis na tubig sa buong GK namin. Hindi sila nagbabayad. May civil school and of course partner din po namin ng Ateneo de Manila. May tambayani kami ngayon doon for the out-of-school youth para sa mga kabataan. Yun ang kanilang youth center. Partner po namin ang Ateneo de Manila doon. At doon po sa village, lahat po sila ay may biyaya katulad nung sabi nga namin, food for everyone, yung Bayan Anihan program. Sa ngayon, yun na po yung nangyayari doon na we make sure that they eat vegetables 3 times a day. So, ang hahanapin na lang po nila ay kanin o isda. May lawa naman po kami where they can get the fish. Ang mahalaga po dito, nagbago ang pananaw ng bawat pamilya. At mayroon na silang ngayon, hindi na po sila katulad ng sinasabi nga natin, what can we get from your local government? Sila na po ngayon yung tumataya para sa sarili nila at dinidirect na nila yung buhay nila. At sila na ngayon ang nagsasabi sa aming mga kababayan, may pag-asa, may dignidad tayo kahit tayo mahirap. So yun po yung first village ko. 100 houses, kompleto na po yung facilities. At yung second village ko po is another 100 houses din po yun. Ang partner po namin doon ay Bukas Loob sa Diyos. Ito po yun. Ang maganda pong nangyari dito, si Father Paul Liman, who is the founder, I think, of Bukas Loob sa Diyos, siya po yung talagang pumupunta sa amin. At ang pinakamaganda po niya ginagawa, ang birthday niya dito niya ginagawa sa Pilipinas, sa Bukas Loob ng Diyos Village namin sa Concepcion. Every year po yan. In fact, sabi sa akin ni Father Paul Liman,
pag nag-retire daw siya, he will stay in Cabiao, provided I will give him an air